Isang milyonaryo ang pinayagang tumira sa kanyang basement, ang isang matandang walang tirahan at ang anak nito. Ngunit isang araw, nang pumasok siya nang hindi kumakatok, hindi siya makapaniwala sa ginagawa nito. Ang araw ay lumubog sa lungsod ng Maynila, kinukulayan ang kalangitan ng mga tonosyong kulay kahel at rosas na nagre-reflect sa malalaking bintana ng penthouse ni Manuel Santos. Sa edad na 30, si Manuel ay may-ari ng isang malaking negosyong imperyo na sumasaklaw mula sa teknolohiya hanggang sa real estate. Isang kayamanang minana niya matapos ang trahedyang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa eroplano isang dekada na ang nakakalipas. Si Manuel ay tumitingin sa lungsod mula sa kanyang pribilehiyadong posisyon, may hawak na baso ng whiskey, at nakatuon ang mata sa horizon. Kahit na mayroon siyang lahat ng kayang bilhin ng pera, nakakaramdam siya ng isang kawalan sa kanyang kalooban na waring walang makapupuno. Ang mga marangyang party, ang mga biyahe sa buong mundo, ang mga magagandang babaeng nagpapahulog sa kanyang paanan, wala sa mga ito ang nakapagpapawala ng pakiramdam ng kalungkutan na bumabalot sa kanya. Ginoong Santos, pagsingit ng boses ng kanyang mayordomo, si Ernesto, na gumambala sa kanyang mga iniisip. Ang hapunan ay nakahanda na. Si Manuel ay tumango ng hindi lumilingon, umiinom ng huling lagok ng kanyang inumin bago tumungo sa komedor. Ang malaking mesa ng Nara, na kayang paglagyan ng 20 tao, ay naghihintay sa kanya na may isang platong nakalagay sa dulo. Ang alingawngaw ng kanyang mga hakbang ay umaalingawngaw sa katahimikan ng mansyon habang siya ay umuupo. Nais niyo po bang samahan ko kayo sa hapunan, Ginoo? Tanong ni Ernesto, na naging higit pa sa isang simpleng empleyado mula noong pagkamatay ng kanyang mga magulang. Hindi na kailangan, Ernesto. Maaari ka nang umalis, sagot ni Manuel na may senyas ng kamay. Ang mayordomo ay yumuko ng bahagya bago umalis, iniwan si Manuel sa kanyang mga iniisip at isang plato ng gourmet na pagkain na halos hindi niya titikman. Habang siya ay kumakain ng walang gana sa kanyang hapunan, si Manuel ay naaalala ang mga salita na madalas sabihin ng kanyang ama, ang pera ay hindi bumibili ng kaligayahan, anak. Ang mahalaga sa buhay ay ang mga koneksyon na ginagawa natin sa iba. Sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay umaalingawngaw ng mas malakas kaysa dati. Mayroon siyang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit siya ay nakakaramdam ng higit na kalungkutan kaysa dati. Hindi niya matatapos ang kanyang hapunan, si Manuel ay biglaang tumayo, kinuha ang susi ng kanyang sports car, at umalis ng mansyon nang walang sinasabi. Kailangan niya ng sariwang hangin, kailangan niyang makaramdam na siya ay buhay. Ang mga kalye ng Maynila ay sumalubong sa kanya sa karaniwang ingay sa gabi. Si Manuel ay nagmamaneho ng walang direksyon, hinayaan na ang ingay ng makina ay lumunod sa kanyang mga iniisip. Nang sa isang pulang ilaw, may nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa kanto, nailawan ng mahinang liwanag ng poste, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa sahig. Sa tabi niya, ang isang babaeng hindi higit sa 20 taong gulang ang may hawak ng isang karatula na nagsasabing, kailangan namin ng tulong. Anumang bagay ay makakatulong. May kung anong bagay sa eksena ang nakapagpaantig kay Manuel. Marahil ito ang dignidad kung paano itinaas ng matandang babae ang kanyang ulo sa kabila ng kanyang sitwasyon, o siguro ang determinadong tingin sa mga mata ng dalaga. Nang hindi nag-aalinlangan, ipinatabi ni Manuel ang kanyang kotse at lumapit sa kanila. Magandang gabi, sabi niya, inilalabas ang kanyang pitaka. Gusto kong tumulong sa inyo. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya na may halong pasasalamat at pagmamalaki. Salamat, binata. Pero ayaw naming tumanggap ng limos. Kung mayroon kang trabahong pwede naming gawin. Si Manuel ay nawala ng salita sa sandaling iyon. Hindi siya sanay na may tumanggi sa kanyang pera. Noon niya nagkaroon ng isang ideya. Sa katunayan, sabi niya, naghahanap ako ng taong makakatulong sa aking bahay. Malaki ang aking mansyon at laging may trabahong kailangang gawin. Interesado ba kayo? Ang dalaga ay tumingin sa matandang babae na tila nag-iisip tungkol sa alok. Ang pangalan ko ay Rosa, sabi ng matanda sa wakas. At ito ang aking anak na si Maya. Sigurado ba kayo na gusto niyong mag-alok sa amin ng trabaho nang hindi kami kilala? Si Manuel ay ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Minsan ay kailangan mong magtiwala sa iyong intuisyon, sagot niya. Ako si Manuel Santos. Ano ang sabi ninyo? Tatanggapin ba ninyo ang aking alok? Matapos ang sandali ng pag-aalinlangan, si Rosa ay tumango. Tatanggapin namin, Ginoong Santos. Salamat sa pagkakataong ito.
Nang gabing iyon, habang dinadala sila ni Manuel sa kanyang mansyon, hindi niya maaaring isipin kung paano ang di inaasahang pagkikitang ito ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga susunod na araw ay naging isang pag-ikot ng aktibidad sa mansyon ni Santos. Itinalaga ni Manuel ang malawak na basement bilang bagong tahanan ni Rosa at Maya, at sinigurado na ito ay may lahat ng kaginhawahan na kinakailangan. Si Rosa, sa kabila ng kanyang edad, ay nagpakita na siya ay isang walang kapagurang manggagawa. Siya ay naglinis at nag-ayos ng bawat sulok ng malaking bahay na may kasigasigan na nagulat sa lahat, kasama na si Ernesto, na sa una ay tumingin ng may hinala sa mga bagong residente. Si Maya, sa kabilang banda, ay naging mahiyain sa simula, ngunit di nagtagal ay nagsimulang tumulong sa kusina, nagpapakita ng natural na talento sa pagluluto na nagpahanga kay Manuel. Isang hapon, habang si Manuel ay nagtatrabaho sa kanyang opisina, nakarinig siya ng isang melodya na nagmumula sa basement. Nag-usisa siya, bumaba sa hagdan at natagpuan ang isang eksena na nakapagpatigil ng kanyang hininga. Si Rosa ay nakaupo sa harap ng isang lumang kabalite na nahanap niya sa atik. Nagpipinta na may konsentrasyon at kasanayan na nagpapahiwatig ng maraming taon ng practice. "Rosa," sabi ni Manuel, nagulat. "Hindi ko alam na nagpipinta ka." Ang babae ay napatayo, na parang nahuli sa paggawa ng isang bagay na hindi tama. "Pasensya na, Ginoong Santos. Natagpuan ko ang mga lumang materyales na ito, at hindi ko napigilan ang aking sarili. Ilang taon na mula nang hawakan ko ang isang brush." Si Manuel ay lumapit para mas mamasdan ang painting. Ito ay isang urban landscape ng Maynila, pero may isang bagay sa paraan kung paano binihag ni Rosa ang liwanag at anino na nagbibigay buhay sa kanbas. "Ito ay kahanga-hanga," bulong ni Manuel. "Saan mo natutunan ang magpinta ng ganyan?" Si Rosa ay umiwas ng tingin na parang ang alaala ay masakit. "Nag-aral ako sa pambansang paaralan ng sining maraming taon na ang nakalipas. Mayroon pa akong ilang exhibit pero iyon ay sa ibang buhay na." Si Manuel ay nakaramdam na siya ay nakahipo ng isang sensitibong paksa, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas nananaig. "Ano ang nangyari? Bakit ka tumigil sa pagpipinta?" Si Rosa ay nanatiling tahimik sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay nawawala sa malalayong alaala. "Ang buhay, Ginoong Santos. Ang buhay ang nangyari. Minsan ay dinadala tayo nito sa mga landas na hindi natin inaasahan." Si Manuel ay tumango, iginagalang ang katahimikan ni Rosa. Ngunit sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. "Rosa, gusto mo bang bumalik sa pagpipinta? Maaari akong kumuha ng mga bagong materyales, ayusin ang espasyong ito bilang isang studio." Ang mga mata ni Rosa ay nagliwanag sa isang sandali, ngunit pagkatapos ay nilukuban ng pag-aalinlangan ang kanyang tingin. "Hindi ko matatanggap iyon, Ginoong Santos. Masyado na kayong nagawa para sa amin. Pakitawag ako sa pangalang Manuel," nagpumilit siya. "At huwag mo itong tingnan bilang regalo. Isaisip mo itong isang pamumuhunan. Ang iyong mga obra ay maaaring magbenta ng maayos, alam mo ba? Kilala ko ang ilang tao sa mundo ng sining na maaaring maging interesado." Si Rosa ay tila nag-isip tungkol sa alok sa isang sandali. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. "CJ. Manuel. Tinatanggap ko ang iyong alok. Pero may isang kondisyon." "Kahit ano," sagot ni Manuel, sabi. "Gusto kong ikaw rin ay magpinta kasama ko," sabi ni Rosa. "Sa tingin ko ay makakabuti sa iyong buhay ang kaunting sining." Si Manuel ay tumawa, nagulat sa panukala. "Rosa, hindi pa ako humahawak ng pinsel mula noong ako ay nasa elementarya." "Hindi pa huli ang lahat para matuto," sagot ni Rosa na may paghihiwatig ng kasabwat. "Kasunduan?" Si Manuel ay iniunat ang kanyang kamay, siling ang kasunduan. "Kasunduan." Nang gabing iyon, habang kumakain kasama ni Rosa at Maya sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, isang kaugalian na magiging regular sa paglipas ng panahon, napansin ni Manuel na may isang bagay na nagbago sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang kislap ng kagalakan, isang pakiramdam ng layunin na lampas pa sa mga numero sa kanyang bank account. Ang hindi niya alam ay iyon ay simula pa lamang. Ang tadhana ay nagsasama-sama sa kanilang mga buhay sa isang paraan na wala sa kanila ang maaaring mag-isip, at ang mga lihim na itinatago ni Rosa sa kanyang puso ay nalalapit ng mailantad, pagbabago ng takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Samantala, sa isang marangya na apartment sa gitna ng lungsod,
isang lalaking nasa katanghaliang gulang ay tumatanaw sa lungsod na may malamig at mapanuri na tingin. Si Ricardo Reyes, kilala sa mga bilog ng sining bilang isang matagumpay na may-ari ng gallery, ay nagtatago ng isang madilim na lihim sa likod ng kanyang maskara ng pagiging respetado. "Nakakita ka ba ng anuman?" tanong niya nang hindi lumilingon sa pinaghihinalaang taong kababapasok lang sa silid. "Wala pang konkretong bagay, Ginoo," sagot ng lalaki, isang pribadong investigador na ilang buwan nang naghahanap ng isang tao. Pero may mga bulong-bulungan tungkol sa isang bagong artistang nag-emerge na nagiging patok sa underground na sirkulo. Sinasabi nila na ang estilo niya ay pamilyar. Si Ricardo ay napatigil. "Pamilyar sa anong paraan?" "Tulad ng sa kanya, Ginoo. Tulad ng kay Rosa Villanueva." Ang pangalan ay nagpabaling kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng may halong galit at pagnanais. "Hanapin mo siya," utos niya. "Kahit anong mangyari, hanapin mo siya." Habang ang investigador ay umaalis, si Ricardo ay ibinalik ang kanyang tingin sa lungsod. Ang kanyang mga iniisip ay gumugulong sa pagitan ng nakaraang inakala niyang naiwan na niya at isang ditiyak na hinaharap na nagbabanta na siya ay ibunyad. Sa Mansion Santos, hindi alam ang unos na paparating, sina Manuel, Rosa at Maya ay nagsisimulang bumuo ng mga ugnayan na malapit ng masubok sa mga paraan na wala sa kanila ay makaisip. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang rutina sa Mansion Santos ay nagbago ng malaki mula nang dumating sina Rosa at Maya. Ang basement, na dating isang nakalimutang espasyo na puno ng mga kagamitan, ay naging isang komportableng studio ng sining kung saan si Rosa ay gumugugol ng karamihan ng kanyang oras, kasama si Manuel bilang kanyang sabik na estudyante. Si Manuel ay natuklasan na mayroon siyang natural na talento sa pagpipinta, isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng matyagang pagtuturo ni Rosa, ang kanyang mga malikot na guhit ay unti-unting naging matitibay at makahulugang linya. Ngunit higit sa teknik, si Manuel ay natututo ng isang bagay na mas mahalaga, ang makita ang mundo sa ibang mata. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa pagkopya ng nakikita mo, ipinaliwanag ni Rosa habang sila ay magkasamang nagtatrabaho sa studio. Ito ay tungkol sa pagbihag ng diwa, ang emosyon sa likod ng iyong pinipinta. Si Manuel ay tumango, sinisipsip ang bawat salita. "Parang natututo kang makakita muli, hindi ba?" Si Rosa ay ngumiti, nasiyahan sa pag-unawa ng kanyang estudyante. "Eksaktong-eksakto. At kapag natuto kang makakita ng ganito, mapapansin mo na may kagandahan sa mga hindi inaasahang lugar." Ang mga salitang iyon ay malalim na umalingaw-ngaw kay Manuel. Napansin niya na sa loob ng maraming taon, siya ay naging bulag, nakatuon lamang sa mga numero sa kanyang bank account at sa pagpapanatili ng imperyong itinayo ng kanyang mga magulang. Ngayon, dahil kay Rosa, siya ay muling natutuklasan ang mundong nakapalibot sa kanya. Si Maya, sa kabilang banda, ay umunlad sa kusina ng mansyon. Ang kanyang talento sa pagluluto ay hindi nakaligtas kay Manuel, na madalas niyang inaabangan ang bawat pagkain ng may kasabikan. Ang dalaga ay may espesyal na kakayahan na pagsamahin ang mga lasa sa isang makabagong paraan, lumilikha ng mga putahe na kapwa kasiyahan sa panlasa at sa paningin. Isang gabi, habang kumakain sila ng isa sa masasarap na putahe ni Maya, si Manuel ay hindi nakapagpigil ng kanyang kuryosidad. "Maya, saan mo natutunan ang magluto ng ganyan?" Ang dalaga ay namula sa papuri. "Sa totoo lang, natuto ako sa sarili ko. Noong nakatira kami sa kalye, kailangan kong maging malikhain sa kaunti naming mayroon. Siguro ay nagkaroon ako ng instinct na pagsamahin ang mga lasa." Si Rosa ay tumingin sa kanyang anak na may halong pagmamalaki at kalungkutan. Si Maya ay laging matatag. Kahit sa pinakamasamang mga sandali, nakahahanap siya ng paraan para gawing mas mabuti ang mga bagay. Si Manuel ay nakaramdam ng kaunting guilt sa pag-iisip sa kanyang sariling mga problema, na ngayon ay tila walang kabuluhan kung ikukumpara. "Kayo ay talagang nakaka-inspire," sabi niya ng tapat. "Nagturo kayo sa akin ng mas marami sa loob ng ilang buwan, kaysa sa natutunan ko sa maraming taon ng pag-aaral ng negosyo." Si Rosa ay ngumiti ng may init. "At binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon, Manuel. Hindi namin mababayaran ang iyong kabutihan." "Wala kayong dapat ipagpasalamat," sagot ni Manuel. "Kayo ang nagdala ng buhay sa bahay na ito." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakaramdam ako na mayroon akong tahanan, hindi lamang isang mansyon na puno ng mga bagay. Ang sandali ay naputol nang pumasok si Ernesto sa komedor na may ekspresyon ng pag-aalala.
Pasensya sa abala, Ginoong Santos, pero mayroon kayong mahalagang tawag sa inyong opisina. Si Ginoong Reyes. Si Manuel ay nagsalubong ang mga kilay. Si Ricardo Reyes ay isang kilalang may-ari ng gallery ng sining na nakikitungo niya noon, pangunahin sa koleksyon ng sining na iniwan ng kanyang mga magulang. Hindi karaniwan na siya ay tumatawag, at lalong hindi sa ganitong oras. Paumanhin, sabi ni Manuel, tumayo mula sa mesa. Hindi ako magtatagal. Habang si Manuel ay patungo sa kanyang opisina, hindi niya napansin kung paano napatigil si Rosa nang marinig ang pangalan ni Reyes, ni kung paano bahagyang namutla ang kanyang mukha. Sa opisina, sinagot ni Manuel ang tawag. Reyes, anong sorpresa? Ano ang dahilan ng tawag na ito? Ang boses ni Ricardo Reyes ay tumunog na malambot at mapagkalkula sa kabilang linya. Manuel, aking mahal na kaibigan. Pasensya na sa abala sa ganitong oras, pero mayroon akong isang panukala na hindi mo matatanggihan. Si Manuel ay nakinig na may lumalaking interes habang si Reyes ay nagkukwento tungkol sa isang eksklusibong exhibit na kanyang inorganisa, nakatuon sa mga bagong artistang may kakaibang estilo at promising. At dito ka papasok, Manuel, pagpapatuloy ni Reyes. Narinig ko na ikaw ay nag-eksperimento sa sining kamakailan. Gusto kong makita ang iyong mga gawa at, sino ang nakakaalam, maaaring isama ang mga ito sa exhibit. Si Manuel ay nawala ng salita sa isang sandali. Hindi niya naisip na ipakita ang kanyang mga gawa sa publiko. Ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Ricardo. Nagsisimula pa lamang akong matuto. Hindi ko iniisip na ang aking mga gawa ay handa na para sa isang exhibit. Kalokohan, sagot ni Reyes sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. Hayaan mong ako ang humusga doon. Ano kaya kung dumaan ako sa iyong mansion bukas? Maaari nating pag-usapan ito ng mas mabuti ng personal. Bago pa makasagot si Manuel, nagpapaalam na si Reyes. Perpekto, magkikita tayo bukas ng alas 11. Magandang gabi, Manuel. Natapos ang tawag, na iniwan si Manuel na may halong kasabikan at kaba. Nang bumalik siya sa komedor, natagpuan niya sina Rosa at Maya na nagliligpit ng mesa. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Rosa, sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala. Si Manuel ay tumango, iniisip pa rin ang pag-uusap. Si Ricardo Reyes yon, isang galerista. Gusto niyang makita ang aking mga pintura. Sa katunayan, darating siya bukas. Si Rosa ay nakabitaw ng isang plato, na nabasag nang tumama ito sa sahig. Pasensya, bulong niya, mabilis na yumuko para pulutin ang mga piraso. Huwag mag-alala, sabi ni Manuel, lumapit upang tumulong. Napansin niya na ang mga kamay ni Rosa ay bahagyang nanginginig. Ayos ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Si Rosa ay pinilit ang isang ngiti. Ayos lang ako, medyo pagod lamang. Sa tingin ko ay matutulog na ako ng maaga ngayong gabi. Habang si Rosa ay mabilis na umaalis, si Manuel ay hindi maiwasang makaramdam na may isang bagay na hindi tama. Tumingin siya kay Maya, naghahanap ng anumang paliwanag, ngunit ang dalaga ay tila kasing lito niya. Maya, alam mo ba kung kilala ng iyong ina si Ricardo Reyes? Si Maya ay umiling. Hindi sa aking nalalaman. Pero maraming bagay sa nakaraan ng aking ina na hindi ko alam. Hindi siya masyadong nagsasalita tungkol dito. Nang gabing iyon, habang lahat ay natutulog, si Rosa ay tumungo sa studio sa basement. Sa nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang takpan ang kanyang mga pintura, lalo na ang mga nagpapakita ng kanyang pinakakakaibang estilo. Tahimik na mga luha ang umaagos sa kanyang mga pisngi habang siya ay nagtatrabaho. Hindi ko maaaring hayaan na matagpuan niya ako, bulong niya sa sarili. Hindi matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Kinaumagahan, si Manuel ay gumising ng maaga, kinakabahan sa pagbisita ni Reyes. Nang bumaba siya sa studio upang ihanda ang mga pintura na gusto niyang ipakita, nagulat siya nang matagpuan si Rosa na nandoon na, may mga itim na bilog sa ilalim ng mata na nagpapahiwatig ng isang gabing walang tulog. Rosa, ano ang ginagawa mo rito ng ganitong kaaga? Si Rosa ay napatayo nang marinig ang kanyang boses. Ako gusto kong tiyakin na ang lahat ay perpekto para sa iyong bisita, sagot niya, umiiwas sa kanyang tingin. Napansin ni Manuel na ang ilan sa mga pintura ni Rosa ay natatakpan o nailipat. Bakit mo tinakpan ang iyong mga gawa? Ang ganda ng mga ito, sigurado akong magugustuhan ni Reyes ang mga ito. Si Rosa ay malakas na umiling. Hindi pakiusap. Mas gusto kong hindi niya makita ang mga ito. Ito ang iyong sandali, Manuel.
Dapat ay ipakita mo lamang ang iyong gawa. Si Manuel ay handa ng mga tuwiran nang tumunog ang doorbell. Dumating na si Reyes. Habang iginagabay ni Ernesto si Ricardo Reyes patungo sa studio, si Rosa ay mabilis na umalis, sinasabing kailangan niyang tulungan si Maya sa kusina. Nakita siya ni Manuel na umalis na may halong pagkalito at pag-aalala. Si Ricardo Reyes ay pumasok sa studio na may tiwala ng isang taong sanay na gumalaw sa pinaka-eksklusibong bilog ng mundo ng sining. Siya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, naka-elegant na damit, na may matalim na tingin na tila nagtatasa ng lahat sa paligid niya. Manuel, aking mahal na kaibigan, bati ni Reyes na may pilit na sigasig. Anong kaluguran na makita kang muli? Nakikita kong naging abala ka. Habang sinusuri ni Reyes ang mga pintura ni Manuel, ang kanyang mga mata ay patuloy na naliligaw sa mga takip na gawa sa isang sulok ng studio. Nakakainteresa, bulong niya. Napaka-interesante. May talento ka, Manuel. Pero sabihin mo sa akin, ano ang nasa ilalim ng mga kumot na yon? Higit pa ba sa iyong gawa? Si Manuel ay nag-alinlangan sa isang sandali. Hindi, ang mga iyon ay sa isang kaibigan. Mas gusto niyang panatilihing pribado ang mga ito sa ngayon. Ang mga mata ni Reyes ay nagningning na may interes na lampas sa simpleng kuryosidad sa sining. Isang kaibigan. Talaga. Lagi kang naging mapagpakumbaba, Manuel. Sigurado ka bang hindi ko maaaring tingnan? Bago pa makasagot si Manuel, ang pinto ng studio ay bumukas at si Maya ay pumasok dala ang isang tray ng kape at pastries. Paumanhin sa abala, sabi niya na may mahiyaing ngiti. Naisip ko na baka kailangan niyo ng refresko. Si Reyes ay bumaling kay Maya, at sa isang sandali, ang kanyang maskara ng kabaitan ay nawala, nagsiwalat ng isang ekspresyon ng gulat at pagkakilala. Mabilis siyang bumawi, ngunit hindi bago napansin ni Manuel ang pagbabago. Salamat, mahal, sabi ni Reyes, ang kanyang boses ay bahagyang tensyonado. Napakabait mo. Si Maya ay tumango at mabilis na lumabas ng studio, iniwan si Manuel na may pakiramdam ng pag-aalala. May nangyayari at siya ay determinado na alamin kung ano ito. Ang pagbisita ni Reyes ay nagpatuloy ng isa pang oras, kung saan pinuri niya ang gawa ni Manuel at inalok siya ng isang lugar sa kanyang susunod na exhibit. Gayunpaman, si Manuel ay hindi maalis ang pakiramdam na ang tunay na interes ni Reyes ay nasa takip na mga pintura at sa kung anong dahilan kay Maya. Nang sa wakas ay umalis siya, si Manuel ay nagmadaling hanapin sina Rosa at Maya. Natagpuan niya sila sa kusina, nag-uusat sa mababang boses at may mga nag-aalalang ekspresyon. May magsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Tanong ni Manuel, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala at frustrasyon. Rosa, kilala mo ba si Ricardo Reyes? Si Rosa ay tumingin kay Maya, pagkatapos kay Manuel, at sa wakas ay tumango na may resignasyon. Kilala ko siya. At panahon na para sabihin ko sa iyo ang katotohanan, Manuel. Ang buong katotohanan. Habang si Rosa ay naghahanda na ibunyag ang kanyang nakaraan, ang araw sa hapon ay sumisilip sa mga bintana ng kusina, nagbibigay liwanag sa mukha ng tatlo. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang maaaring mag-isip kung paano ang mga paghahayag na malapit ng lumabas ay magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ang katahimikan sa kusina ng Mansion Santos ay masyadong malalim na halos maaari itong gupitin ng kutsilyo. Sina Manuel, Rosa at Maya ay nakaupo sa paligid ng mesa, mga tasa ng kape na hindi naanggihan sa harap nila. Ang tensyon sa hangin ay nararamdaman habang si Rosa ay naghahanda na ihayag ang katotohanan na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Manuel, nagsimula si Rosa, ang kanyang boses ay halos pabulong, bago ko sabihin ang lahat, kailangan mong malaman na hindi ko intensyon na dayain ka. Lahat ng ginawa ko para protektahan si Maya at ikaw. Si Manuel ay nagsalubong ang mga kilay, nalilito. Protektahan ako. Ano ang sinasabi mo, Rosa? Si Rosa ay huminga ng malalim bago magpatuloy. Maraming taon na ang nakalipas, ako ay isang promising na artista sa Maynila. Ang aking karera ay umaarangkada at doon ko nakilala si Ricardo Reyes. Sa pagkabanggit ng pangalan, si Maya ay halatang napatigil. Malinaw na ang bahaging ito ng kwento ay bago rin para sa kanya. Si Ricardo ay kakit-akit at karismatiko, patuloy ni Rosa. Ako ay lubos na nahulog sa kanya. Sa simula, lahat ay perpekto. Tinulungan niya akong gumawa ng mga koneksyon sa mundo ng sining, at malapit nang mabenta ang aking mga pintura sa mga presyong hindi ko inakala.
Si Rosa ay huminto, ang kanyang mga mata ay nalalabuan ng mga alaala. Pero may madilim na bahagi si Ricardo na hindi ko nakita hanggang sa masyadong huli na. Nalaman ko na marami sa mga koneksyon na kanyang ginawa ay bahagi pala ng isang network ng pekeng sining. Ginagamit ni Ricardo ang aking talento para gumawa ng mga peke ng sikat na mga gawa. Si Manuel ay yumuko, nasisipsip sa kwento. At ano ang ginawa mo nang malaman mo ito? Sa simula, tumanggi akong maniwala, sagot ni Rosa. Pero nang sa wakas ay hinarap ko si Ricardo, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. Binantaan niya ako, sinasabing kung ibubuko ko siya, titiyakin niyang hindi na ako makakapagpinta sa buong buhay ko. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa mga pisngi ni Rosa. Si Maya ay hinawakan ang kamay ng kanyang ina, nag-aalok ng tahimik na suporta. Takot na takot ako, pero alam kong kailangan kong gawin ang tama. Tinipon ko ang lahat ng ebidensyang makukuha ko at pumunta sa pulisya. Pero hindi ko alam ang saklaw ng impluensya ni Ricardo. Sa kung anong paraan, nalaman niya ang aking mga plano bago ko pa maipresenta ang mga ebidensya. Si Rosa ay isinara ang kanyang mga mata na parang masyadong masakit ang alaala. Nang gabing iyon, pumunta si Ricardo sa aking studio. Galit na galit siya, lampas sa katuwiran. Siya binugbog niya ako ng matindi. Akala ko ay mamamatay ako. Si Manuel ay nakaramdam na ang galit ay lumalaki sa kanyang kalooban. Ang walang hiyang iyon, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Pero hindi iyon ang pinakamalala, patuloy ni Rosa, ang kanyang boses ay nababali. Sinabi sa akin ni Ricardo na kung gagawa pa ako ng anumang pagpinta o subukang ibunyag siya, hindi lamang ako ang papatayin niya, kundi pati na rin ang aking anak at ang aking anak na lalaki. Si Manuel ay napatigil, ang kanyang mga mata ay nagbukas ng malaki. Ang iyong anak na lalaki. Pero akala ko ay nag-iisang anak si Maya. Si Rosa ay umiling, ang mga luha ay malayang bumabagsak na ngayon. Hindi, Manuel. May dalawa akong anak. Si Maya at ikaw. Ang katahimikan na sumunod sa pagbubunyag na ito ay nakakabingi. Si Manuel ay tumayo mula sa kanyang upuan, natumbahang paurong na parang nakatanggap siya ng pisikal na suntok. Ano? Hindi maaari. Ang aking mga magulang Ang mga Santos ay ang aking mga matalik na kaibigan, ipinaliwanag ni Rosa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nang mabuntis ako sa iyo, takot ako na sasaktan ka ni Ricardo. Ang mga Santos ay nag-alok na ampunin ka, na bigyan ka ng isang ligtas na buhay malayo kay Ricardo. Si Manuel ay sumandig sa pader, ang kanyang isip ay umiikot sa bagong impormasyon na ito. Ang lahat ng kanyang buhay, lahat ng akala niya ay alam niya tungkol sa kanyang sarili, ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Bakit, nagawang itanong sa wakas? Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Si Rosa ay tumayo, maingat na lumalapit kay Manuel. Dahil natagpuan tayo ni Ricardo. At natatakot ako na tayong lahat ay nasa panganib. Si Maya, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas ay nagsalita. Inay, bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol kay Manuel? Bakit mo kami pinaghiwalay? Si Rosa ay bumalik sa upuan, ang bigat ng kanyang mga lihim ay nakikita sa kurba ng kanyang mga balikat. Para protektahan kayong dalawa. Naisip ko na kung panatilihin kayong magkahiwalay, hindi kayo pareho masasaktan ni Ricardo. Iyon ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay, pero sa panahong iyon, tila iyon ang tanging paraan para panatilihin kayong ligtas. Si Manuel ay dumausdos pababa sa pader hanggang sa siya ay nakaupo sa sahig, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Lahat ng mga taong ito. Alam ba ng mga Santos na ikaw ang aking tunay na ina? Si Rosa ay tumango. Alam nila. Pero sila ay nangako na itatago ang lihim para protektahan ka. Sila mahal ka nila na parang ikaw ay kanilang sariling anak, Manuel. Huwag mo itong pag-alinlanganan. Isang biglang pag-iisip ang tumama kay Manuel. Ang aksidente sa eroplano. Tunay ba itong isang aksidente? Ang katahimikan ni Rosa ay sapat ng sagot. Oh, Diyos ko, bulong ni Manuel, ang realisasyon ay malakas na tumama sa kanya. Pinatay sila ni Ricardo, hindi ba? Pinatay niya sila dahil alam nila ang katotohanan. Si Rosa ay dahan-dahang tumango. Iyon ang palagay ko. Hindi ko ito napatunayan, pero ang timing ay masyadong convenient. Si Maya ay biglang tumayo, ang galit ay malinaw sa kanyang mukha. Paano mo na itago ito sa amin, inay? Mayroon kaming karapatang malaman.
Alam ko, mahal, sagot ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At pasensya na ako. Sa bawat araw ng aking buhay, dinadala ko ang bigat ng desisyong ito. Pero sa panahong iyon, tila iyon ang tanging paraan para mapanatili kayong ligtas. Si Manuel ay sa wakas ay tumayo, ang kanyang mga emosyon ay pumapagitan sa pagkalito, galit, at isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Kailangan kong mag-isip tungkol sa lahat ng ito. Siya ay naglakad patungo sa pinto, pero bago siya lumabas, humarap siya kina Rosa at Maya. Huwag kayong pupunta kahit saan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Habang si Manuel ay umaalis sa kusina, si Rosa at Maya ay nanatiling tahimik. Ang bigat ng mga paghahayag ay nakabigat sa kanila tulad ng isang madilim na ulap. Sa kanyang studio, si Manuel ay naglalakad ng pabalik-balik, ang kanyang isip ay isang pag-ikot ng mga emosyon at mga iniisip. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan o hindi buong katotohanan. Ang mga magulang na kanyang ipinagdalamhati, na kanyang naging ideal sa loob ng maraming taon, ay hindi niya mga tunay na magulang. At ang babaeng tinanggap niya sa kanyang bahay, na nagturo sa kanya na makita ang mundo sa pamamagitan ng sining, ay sa katunayan ang kanyang ina. Siya ay tumigil sa harap ng isa sa kanyang mga pintura kamakailan, isang gawa na kumuha sa diwa ng kalungkutang naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay naintindihan niya kung saan nanggaling ang talentong iyon, ang pangangailangang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sining. Ito ay ang pamana ni Rosa, ang kanyang tunay na ina. Isang mahinang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang mga iniisip. Si Maya ito. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya ng mahiyain. Si Manuel ay tumango, hindi mahanap ang tamang mga salita. Si Maya ay pumasok, isinara ang pinto sa likod niya. Nanatili siyang nakatayo, hindi komportable, na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay o kung saan titingin. Kaya, nagsimula siya, tayo ay magkapatid. Si Manuel ay hindi maiwasan na mapangiti ng mapait. Mukhang ganoon nga. Alam mo, sabi ni Maya, lumapit sa kanya, alam kong ito ay kabaliwan. Maniwala ka sa akin, ako ay kasing gulat mo. Pero hindi mo ba iniisip na ito ay isang mabuting bagay? Lagi mong sinasabi na nakakaramdam ka ng kalungkutan. Ngayon ay may pamilya ka na. Si Manuel ay tumingin sa kanya, talagang tiningnan siya sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan. Nakita niya ang mga katangian ni Rosa sa kanya, at ngayong naiisip niya, mga katangiang kanilang pinagsasaluhan. Paano niya hindi ito napansin dati? Tama ka, siya ay sa wakas ay umamin. Ang problema ay ang buhay ko ay bilang Manuel Santos. Hindi ko alam kung sino ako ngayon. Si Maya ay kinuha ang kanyang kamay, isang kilos na dati ay naging casual pero ngayon ay puno ng bagong kahulugan. Ikaw ay kung sino ka noon pa man. Isang mabuti at mapagbigay na tao na nagbigay sa amin ng tahanan ng higit na kailangan namin ito. Iyon ay hindi nagbago. Si Manuel ay nakaramdam na may isang bagay na lumuwag sa kanyang dibdib. Siguro si Maya ay tama. Siguro ito ay hindi ang katapusan ng isang bagay, kundi ang simula. Salamat, sabi niya ng marahan. Sa tingin ko ay kailangan kong marinig iyon. Samantala, sa kusina, si Rosa ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Ang bigat ng mga lihim na kanyang dinala sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay napasanggalang, ngunit sa halip nito ay natira ang takot sa kung ano ang susunod. Mapapatawad ba siya ng kanyang mga anak sa paghihiwalay sa kanila? At ano ang mangyayari ngayon na alam na ni Ricardo kung nasaan sila? Ang kanyang mga iniisip ay naputol ng tunog ng kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang numero sa screen ay nagpalalamig sa kanyang dugo. Hello, Rosa, sabi ng malambot at nagbabantang boses ni Ricardo Reyes. Matagal ng panahon. Si Rosa ay isinara ang kanyang mga mata, sinusubukang kontrolin ang panginginig sa kanyang boses. Ano ang gusto mo, Ricardo? Oh, sige na nga, iyan ba ang paraan ng pagbati sa isang lumang kaibigan? Sagot ni Ricardo, ang kanyang tono ay nanunukso. Alam mo kung ano ang gusto ko? Ang iyong mga pintura, Rosa. Ang mga orihinal. Alam kong nasa iyo ang mga ito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, nagsinungaling si Rosa, bagaman alam niyang walang silbi ito. Huwag kang makipaglaro sa akin, nagsinghal si Ricardo, ang lahat ng pagkukunwaring kabaitan ay nawala sa kanyang boses. Nakita ko ang takip ng mga pintura sa studio ni Manuel. Makikilala ko ang iyong estilo kahit saan.
Ang mga pinturaang iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon at akin ang mga iyon. Hindi sa iyo ang mga iyon, sagot ni Rosa, nakakatagpo ng isang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang mga iyon ay akin, ang aking gawa, ang aking pasyon. Ginamit mo lamang ang mga ito para sa iyong mga mapanlinlang na pakana. Si Ricardo ay tumawa, isang malamig na tunog na walang humor. Oh, Rosa. Napaka-naive mo pa rin. Talaga bang iniisip mo na maaari mong takasan ako? Na maaari mong protektahan ang iyong mahal na mga anak? Ang puso ni Rosa ay tumigil. Iwan mo sila sa labas nito, Ricardo. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Huli na para doon, sagot ni Ricardo. Mayroon kang 48 oras para ibigay sa akin ang mga pintura. Kung hindi mo gagawin bueno, sabihin na natin na magiging kaawa-awa kung may mangyari sa matagumpay na negosyante na si Manuel Santos. O sa kaibig-ibig na si Maya. Bago pa makasagot si Rosa, ibinaba na ni Ricardo ang tawag. Siya ay nanatiling nakatitig sa telepono, ang takot ay sumasakop sa kanya. Inakala niya na sila ay ligtas, na sa wakas ay maaari na silang maging isang pamilya. Ngunit ang nakaraan ay humabol sa kanila, at ngayon ay kailangan niyang gumawa ng isang imposibleng desisyon. Sa sandaling iyon, sina Manuel at Maya ay bumalik sa kusina. Sa pagkakita ng ekspresyon sa mukha ni Rosa, alam kaagad nila na may isang bagay na mali. Nanay, tanong ni Maya, ang salita ay bago pa rin sa kanyang mga labi. Ano ang nangyari? Si Rosa ay tumingin sa kanyang mga anak, ang pag-ibig at takot ay naghahalo sa kanyang puso. Tumawag si Ricardo, sabi niya ng simple. Si Manuel ay halatang napatigil. Ano ang gusto niya? Si Rosa ay huminga ng malalim. Oras na upang harapin ang katotohanan, ang buong katotohanan. Gusto niya ang aking mga pintura. Ang mga orihinal. At kung hindi ko ibibigay ang mga ito, susugod siya sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tatlo ay nagtinginan, batid na sila ay nasa bingit ng isang bangin. Ang anumang desisyon nila ngayon ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Si Manuel ang unang bumali sa katahimikan. Hindi, sabi niya ng matibay. Hindi tayo susuko sa kanyang mga pagbabanta. Panahon na para harapin natin ito ng sama-sama, bilang isang pamilya. Si Maya ay tumango, kinuha ang kamay ng kanyang ina. Tama si Manuel. Wala nang mga lihim, wala nang pagtakbo. Tayo ay mas malakas ng sama-sama. Si Rosa ay tumingin sa kanyang mga anak, ang pagmamalaki at pag-ibig ay pumupuno sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang kislap ng pag-asa. Tama kayo, sabi niya sa wakas. Panahon na para tapusin ito sa wakas. Habang ang tatlo ay nagsimulang magplano ng kanilang susunod na kilos, wala sa kanila ang maaaring mag-isip sa mga ikot at pag-ikot na naghihintay sa kanila. Ang nakaraan at kasalukuyan ay malapit nang magbanggan sa isang paraan na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Sa horizon, ang mga ulap ay dumidilim, nagbabadya ng unos na paparating. Ngunit sa loob ng Mansion Santos, isang bagong natuklasang pamilya ay naghahanda na harapin ng magkakasama ang anumang darating. Ang susunod na umaga ay umaraw na kulay abo at maulan, na parang ang kalangitan mismo ay nagpapakita ng tensyon na nararamdaman sa loob ng Mansion Santos. Sina Manuel, Rosa at Maya ay nagtipon sa studio, hawak ang mga malakas na tasa ng kape, naghahanda na bumuo ng plano na maaaring maglaya sa kanila sa pagkakahawak ni Ricardo Reyes sa wakas. Mabuti, nagsimula si Manuel, ang kanyang boses ay matatag at determinado. Kailangan nating pag-isipan ito ng estratehiko. Si Ricardo ay may kapangyarihan at impluensya, pero tayo ay may isang bagay na desperado niyang gusto. Si Rosa ay tumango, ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga takip na pintura sa sulok ng studio. Ang aking orihinal na mga gawa. Ang mga ito ang ebidensya ng kanyang pandaraya, pero ang mga ito rin ay sobrang mahahalaga sa kanilang sariling karapatan. Pero bakit ngayon? Tanong ni Maya, nagsalubong ang mga kilay. Maraming taon na ang nakalipas. Bakit si Ricardo ay desperado na makuha ang mga ito sa sandaling ito? Si Manuel ay hinawakan ang kanyang baba, nag-iisip. Dapat mayroong higit pa. Isang bagay na hindi natin nakikita. Sa sandaling iyon, pumasok si Ernesto sa studio, hawak ang pahayagan ng araw. Paumanhin sa abala, pero sa tingin ko ay dapat ninyong makita ito. Si Manuel ay kinuha ang pahayagan at binasa ang headline ng malakas, mahalagang subasta ng sining na nakatakda sa susunod na buwan.
Inaasahan ang mga obra maestra na hindi pa nakikita. Ang mga mata ni Rosa ay nanlaki. Siyempre, bulong niya. Si Ricardo ay dapat nagbabalak na i-auction ang mga peke ng aking orihinal na mga gawa. Nang walang mga orihinal na maihahambing, walang makakapagpatunay na ang mga ito ay peke. At sa iyong pagbabalik sa mundo ng sining, dagdag ni Manuel, na iniugnay ang mga tuldok, ang halaga ng mga peking iyon ay tataas. Si Maya ay tumayo mula sa kanyang upuan, naglalakad sa studio. Kaya, ano ang gagawin natin? Hindi natin maaaring ibigay lamang ang mga pintura. Hindi, sabi ni Rosa ng matibay. Ang mga pintura ang iyon ay aking pamana, aking buhay. Hindi ko hahayaang gamitin ni Ricardo ang mga ito para sa kanyang mga kriminal na pakana kahit kailan. Si Manuel ay tumango, isang ideya ay nabubuo sa kanyang isip. Marahil ay hindi natin kailangang gawin yon. Paano kung gamitin natin ang mga pintura bilang pain? Maaari tayong mag-set up ng isang patibong para kay Ricardo. Isang patibong, tanong ni Maya, naging curious. Ano ang nasa isip mo? Inaasahan ni Ricardo na tayo ay takot, nakikilos tayo dahil sa takot, ipinaliwanag ni Manuel. Pero, paano kung sa halip ay imbita natin siya sa mansion? Maaari tayong mag-organisa ng isang maliit na pribadong exhibit para sa mga piling mamimili lamang. Si Rosa ay nagsalubong ang mga kilay. At ilantad ang ating mga sarili ng ganoon? Magiging napakariskado. Eksakto, ngumiti si Manuel. Hindi inaasahan ni Ricardo na gagawin natin ang isang bagay na ganito. Magiging masyadong sabik siyang makuha ang mga pintura na ibababa niya ang kanyang depensa. Samantala, patuloy niya, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang pagkakaroon ng ebidensya ng kanyang mga pagbabanta at tangka na makuha ang mga pintura ay sapat na para ipakulong siya. Si Maya ay tumango na may sigasig. At maaari akong tumulong sa pag-organisa ng event walang mag-aakala sa ampon na anak na naghahanda ng isang simpleng hapunan. Si Rosa ay tumingin sa kanyang mga anak na may halong pagmamalaki at pag-aalala. Maselan ito, sabi niya sa wakas. Pero maaaring gumana. Gayunpaman, kailangan natin ng tulong. Mayroon akong ilang kontak sa pulisya, nag-alok si Manuel. Mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring tumulong sa atin nang walang pinaghihinalaang anuman. At ako, dagdag ni Rosa, kilala ko ang isang tao mula sa nakaraan. Isang taong maaaring maging kritikal sa ating plano. Sina Manuel at Maya ay tumingin sa kanilang ina ng may kuryosidad. Sino? Tanong nila ng sabay. Si Rosa ay huminga ng malalim bago sumagot. Ang iyong ama, Manuel. Ang iyong tunay na ama. Ang katahimikan na sumunod sa paghahayag na ito ay nakakabingi. Si Manuel ay napatigil, ang kanyang isip ay nakikipaglaban na iproseso ang bagong impormasyon na ito. Aking ama, nagawa niyang sabihin sa wakas. Akala ko ay patay na siya. Si Rosa ay umiling, mga luha ay nabubuo sa kanyang mga mata. Hindi siya namatay. Pero kailangan kong ilayo siya para protektahan kayong dalawa. Siya ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa mga gawain ni Ricardo. At dahil doon, ang kanyang buhay ay nasa patuloy na panganib. Si Maya ay lumapit sa kanyang kapatid, inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat bilang suporta. Ano ang pangalan niya? Tanong niya ng marahan. Mateo, sagot ni Rosa. Mateo Cruz. Siya ay isang brilyante na tagapagpanumbalik ng sining. Siya ang nagturo sa akin ng marami sa mga teknik na ginagamit ko sa aking mga pintura. Si Manuel ay biglang tumayo, nangangailangan ng espasyo para iproseso ang bagong paghahayag na ito. Lumapit siya sa bintana, pinapanood ang patuloy na pag-ulan sa labas. Lahat ng mga taong ito, bulong niya, naniwala ako na ako ay ulila. At ngayon ay lumalabas na mayroon akong isang kumpletong pamilya. Si Rosa ay lumapit sa kanya, inilagay ang isang nanginginig na kamay sa kanyang braso. Ikinalulungkot ko, Manuel. Alam kong marami itong kailangang tanggapin. Si Manuel ay bumaling sa kanya, ang kanyang mga mata ay maningning sa hindi napigilan na mga emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Nang dumating ka rito, nang nagsimula tayong magkalapit, bakit itinago mo ang lihim? Natakot ako, umamin si Rosa. Takot na matagpuan tayo ni Ricardo, takot na ilagay ka sa panganib. Pero ngayon ay nakikita ko na ang takot na yon ay nagpanatili lamang sa ating magkakahiwalay. Wala nang mga lihim, pangako ko. Si Manuel ay dahan-dahang tumango, pinoproseso ang kanyang mga salita.
Pagkatapos, para sa pagkagulat ng lahat, kasama ang kanyang sarili, niyakap niya si Rosa. Salamat sa pagsasabi sa akin ng katotohanan, bulong niya. Si Maya ay sumali sa yakap, at sa isang sandali, ang tatlo ay nanatiling ganyan, isang pamilyang nagkasama-sama pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay at mga lihim. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, si Manuel ay nabawi ang kanyang determinasyon. Sige, kausapin natin si Mateo. Kung kilala niya si Ricardo ng kasinggaling ng iyong sinasabi, siya ay magiging isang mahalagang bahagi ng ating plano. Si Rosa ay tumango, kinukuha ang kanyang telepono na may nanginginig na mga kamay. Hindi ko siya nakausap sa loob ng maraming taon. Sana ay ginagamit pa niya ang numerong ito. Habang gumagawa si Rosa ng tawag, sina Manuel at Maya ay nagsimulang magtatrabaho sa mga detalye ng plano. Si Manuel ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa pulisya, ipinaliwanag ang sitwasyon sa pangkalahatang mga termino at hinihiling ang kanilang diskreto na tulong. Si Maya, sa kabilang banda, ay nagsimulang magplano ng event, iniisip ang bawat detalye na gagawing tunay ang pribadong exhibit. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, si Rosa ay bumalik, ang kanyang mukha ay isang paghahalubilo ng mga emosyon. Nakausap ko si Mateo, inanunsyo niya. Darating siya bukas. Si Manuel ay nakaramdam na bumilis ang kanyang puso. Bukas ay makikilala niya ang kanyang tunay na ama. Sinabi mo ba sa kanya tungkol sa akin? Tanong niya. Si Rosa ay tumango. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Siya ay sabik na makilala ka. Habang patuloy na nagpaplano ang pamilya, hindi nila alam na si Ricardo Reyes ay gumagawa rin ng kanyang sariling mga plano. Sa kanyang marangyang apartment, napapaligiran ng mga obra ng sining na may kaduda-dudang pinanggalingan, si Ricardo ay nakikipag-usap sa telepono na may madilim na boses. Sigurado ako na sila yon, sabi niya. Ang babae ay tiyak na si Rosa, at ang dalaga ay dapat ang kanyang anak. Pero ang lalaki may isang bagay tungkol sa kanya na tila pamilyar. Ang boses sa kabilang linya ay nagsabi ng isang bagay na nagpasalubong ng kilay kay Ricardo. Hindi tayo maaaring maghintay. Ang subasta ay sa isang buwan at kailangan ko ang mga pinturaang iyon. Kung hindi makikipagtulungan si Rosa, kakailanganin natin gumawa ng mga mas drastiko na hakbang. Ibinaba niya ang telepono at kumuha ng isang baso ng whiskey, tumitingin sa lungsod sa pamamagitan ng kanyang panoramic na bintana. Malapit na, Rosa, bulong niya. Malapit na nating tatapusin ang nasimulan natin maraming taon na ang nakalipas. Pabalik sa Mansion Santos, habang ang pamilya ay nagfa-finalize ng mga detalye ng kanilang plano, hindi nila maaaring isipin ang mga komplikasyon na paparating. Ang pagdating ni Mateo ay hindi lamang magdadagdag ng isang bagong dinamika sa kanilang komplikado na sitwasyon ng pamilya, kundi magdadala rin ng mga lihim ng nakaraan na magbabanta na mawasak ang lahat ng kanilang pinlano. Sa gabing iyon, habang lahat ay naghahanda para matulog, ang mansyon ay puno ng isang paghahalubilo ng pag-asam at takot. Bukas ay magiging simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, isa na maaaring magdala sa kanila sa kalayaan o sa pagkawasak. Si Manuel, nakahiga sa kanyang kama, ay hindi makatulog. Ang kanyang isip ay umiikot sa mga pag-iisip tungkol sa amang hindi niya nakilala, sa inang kababatid pa lamang niya, at sa kapatid na dumating sa kanyang buhay sa pinakadi inaasahang paraan. Ano kaya ang hitsura ni Mateo? Magkamukhang kaya sila? Aprubahan kaya niya ang taong naging si Manuel? Sa kanyang silid, si Rosa ay hindi rin makatulog. Ang mga alaala ng kanyang buhay kasama si Mateo, ang masasayang sandali bago pumasok si Ricardo sa kanilang buhay, ay naghahalo sa takot para sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Maaari bang makaligtas ang kanyang bagong pinagsama-samang pamilya sa unos na paparating? Si Maya, sa kanyang bahagi, ay gising na nagpaplano ng bawat detalye ng event. Ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang bagong natuklasang pamilya ay nagbigay lakas sa kanya na isipin ang bawat posibleng contingency. At ganoon, habang ang gabi ay umuusad at ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa Maynila, ang Mansion Santos ay naghahanda para sa isang araw na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang nakaraan at kasalukuyan ay malapit ng magbanggan, at tanging ang panahon ang magsasabi kung ang pag-ibig at katotohang umaga ay dumating na may isang liwanag na kakaiba sa emosyonal na unos na nararanasan sa loob ng Mansion Santos. Si Manuel ay gumising ng maaga, hindi na makatulog pa dahil sa pag-asam at pagkakaba. Ngayon ay makikilala niya ang kanyang tunay na ama. Habang siya ay naghahanda, ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pag-ikot.
Ano kaya ang hitsura ni Mateo? Magkakamukhang kaya sila? Ano ang sasabihin niya? Napakaraming tanong na walang sagot, napakaraming emosyong nakakulong sa loob ng nakaraang 10 taon. Sa kusina, natagpuan niya si Maya na naghahanda ng almusal. Ang aroma ng bagong ginawang kape at tinapay ay pumupuno sa hangin, lumilikha ng maling impresyon ng normalidad sa gitna ng kaguluhan ng kanilang buhay. Magandang umaga, bati ni Maya na may tensyonadong ngiti. Nakatulog ka ba ng maayos? Si Manuel ay umiling, tinatanggap ng may pasasalamat ang tasa ng kape na inaalok ng kanyang kapatid. Hindi gaano. Ikaw? Pareho lang tayo, sagot ni Maya. Kakaiba, hindi ba? Ang buong buhay natin ay nagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Bago pa makasagot si Manuel, si Rosa ay pumasok sa kusina. Siya ay mukhang maputla at pagod na parang tumanda ng ilang taon sa loob ng isang gabi. Magandang umaga, sabi niya ng marahan. Si Mateo ang iyong ama ay darating sa loob ng 1 oras. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng hindi nasabing mga emosyon at mga tanong na hindi nailahad. Sa wakas, si Manuel ay nagsalita. Nanay, ang salita ay parang kakaiba pa rin sa kanyang mga labi, kumusta siya? Ang aking ama, ibig kong sabihin. Si Rosa ay umupo, ang kanyang mga mata ay nawawala sa malayong mga alaala. Si Mateo ay isang malikhaing tao na puno ng sigasig. Nang una ko siyang nakilala, nahikayat ako hindi lamang sa kanyang artistikong talento, kundi sa kanyang pananaw sa mundo. Nakakakita siya ng kagandahan sa lahat, kahit sa mga pinakasimpleng bagay. Isang malungkot na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang nagpapatuloy siya. May nakakahawang natawa at likas na kakayahan na gawin ang lahat ng tao sa paligid niya na makaramdam ng espesyal. Pero siya ay matigas din ang ulo at kung minsan ay masyadong idealista para sa kanyang sariling kapakanan. Si Manuel ay nakikinig ng mabuti, sinusubukang bumuo ng isang imahe ng lalaking ito na kanyang ama. At bakit mo siya kinailangang ilayo? Ang mukha ni Rosa ay dumilim. Nang nalaman namin kung ano ang ginagawa ni Ricardo, gusto ni Mateo na harapin siya ng direkta. Ako ay takot, hindi lamang para sa akin, kundi para sa inyong dalawa. Naipakita na ni Ricardo kung ano ang kaya niyang gawin ni. Ang kanyang boses ay naputol at si Maya ay lumapit para aluin siya. Si Rosa ay huminga ng malalim bago magpatuloy. Pinangako ko kay Mateo na manatili siyang malayo, na huwag subukang makipag-ugnayan sa atin. Sinabi ko sa kanya na yon ang tanging paraan para mapanatili tayong lahat na ligtas. Iyon ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Ang tunog ng doorbell ay sumagitna sa kanilang pag-uusap, nagulat silang lahat. Si Ernesto ay lumitaw sa entrada ng kusina. Ginoo, sabi niya, tumutukoy kay Manuel, may dumating na isang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Mateo Cruz. Ang puso ni Manuel ay tumibok ng malakas. Ito na ang sandali. Siya ay dahan-dahang tumayo, nagpapalitan ng mga tingin kina Rosa at Maya. Papasukin mo siya sa studio, pakiusap, sabi niya, nagtataka sa katiwasayan ng kanyang sariling boses. Habang sila ay patungo sa studio, si Manuel ay parang naglalakad sa mabagal na galaw. Bawat hakbang ay nagdadala sa kanya, papalapit sa isang pagtatagpo na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Pagpasok sa studio, nakita niya ang lalaki. Si Mateo Cruz ay matangkad, may buhok na nag-umpisa ng pumuti at mga matang malalim na nagpapakita ng mga taon ng karanasan at mga pinahihintulugang emosyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang oras. Manuel, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Anak ko. Nang hindi nag-iisip, lumapit si Manuel at niyakap ang kanyang ama. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga pag-aalinlangan ay nawala sa sandaling iyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya na nahanap niya ang isang nawawalang piraso ng kanyang sarili. Sina Rosa at Maya ay pinapanood ang eksena na may luha sa kanilang mga mata. Ito ay isang sandali ng muling pagtatagpo, ng paggaling, pero gayon din ang simula ng isang bagong yugto na puno ng mga hamon. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, tumingin si Mateo kay Rosa. Rosa, sabi niya ng marahan, napakaraming taon ang lumipas. Si Rosa ay tumango, hindi makapagsalita. Si Maya ay lumapit, nagpapakilala. Ako si Maya, sabi niya, ang iyong sa palagay ko ay anak mo rin ako. Si Mateo ay ngumiti, niyakap si Maya. Ang aking pamilya, bulong niya, sa wakas ay magkakasama.
Ang emosyonal na sandali ay naputol nang magsalita si Manuel, na sa kabila ng kagalakan ng muling pagtatagpo, ay hindi makalimutan ang dahilan kung bakit nila tinawagan si Mateo. Itay, sabi niya, ang salita ay bago pa rin sa kanyang mga labi, kailangan namin ang iyong tulong. Si Ricardo Reyes. Ang ekspresyon ni Mateo ay matigas nang marinig ang pangalang iyon. Si Ricardo, galit na sabi niya. Dapat kong akalain na ang hayop na iyon ay nasa likod ng lahat ng ito. Sila ay umupo, at ipinaliwanag ni Manuel ang sitwasyon at ang plano na kanilang binuo. Si Mateo ay maingat na nakinig, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halong pagmamalaki sa katalinuhan ng kanyang anak at pag-aalala sa mga panganib na kasangkot. Maselan ito, sabi niya sa wakas, pero maaaring gumana. Gayunpaman, may isang bagay na dapat ninyong malaman tungkol kay Ricardo, isang bagay na maaaring magkomplikado ng mga bagay. Lahat sila ay kumikiling pasulong, sabik na makinig. Si Mateo ay huminga ng malalim bago magpatuloy. Hindi nag-isa si Ricardo. Mayroon siyang mga koneksyon sa mataas na antas, mga makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi namin siya mahuli noon. Si Manuel ay nagsalubong ang mga kilay. Gaano kataas ang pinag-uusapan natin? Mga politiko, mga hukom, kahit ilang miyembro ng pulisya, sagot ni Mateo. Nakapagtayo si Ricardo ng isang network ng korupsyon na umaabot higit pa sa mundo ng sining. Ang paghahayag na ito ay parang bomba sa silid. Ang plano na kanilang binuo ay biglang parang napakawalay sa realidad sa harap ng laki ng kinakaharap nila. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nagpapakita ng frustrasyon at takot. Si Mateo ay tumayo, lumapit sa mga takip na pintura sa sulok ng studio. Maingat niyang inangat ang isa sa mga kumot, inilalantad ang isa sa mga masterpiece ni Rosa. Gagamitin natin ang sining, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagningning na may kombinasyon ng katalinuhan at determinasyon. Hindi lamang bilang pain, kundi bilang isang sandata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rosa, na curious. Si Mateo ay ngumiti, isang ngiti na nakilala ni Manuel bilang kanyang sarili. Bawat isa sa mga pinturaang ito ay nagsasalaysay ng isang kwento. At sa mga kwentong iyon, maaari nating itago ang katotohanan tungkol kay Ricardo at sa kanyang mga kasabwat. Isang katotohanan na, kapag naihayag, kahit ang kanyang mga koneksyon ay hindi siya mapoprotektahan. Si Manuel ay nakaramdam na isang kislap ng pag-asa ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang exhibit sa loob ng exhibit, bulong niya. Eksakto, tumango si Mateo. Pero kakailanganin natin ng tulong. Mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring mag-decode ng mga mensahe at kumilos sa tamang oras. Si Rosa ay lumapit kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagningning na may determinasyong hindi pa niya naramdaman sa loob ng maraming taon. May kilala akong ilang tao. Dating mga kasamahan sa mundo ng sining na handang tumulong. Si Maya, na laging praktikal, ay nagsalita, pero paano natin gagawin ang lahat ng ito sa napakaikli na panahon? Inaasahan ni Ricardo ang mga pintura sa loob ng kulang sa 48 oras. Si Mateo ay tumingin sa kanyang bagong natagpuang pamilya, isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Magtratrabaho tayo ng sama-sama. Bilang isang pamilya. Panahon na para ang sining na sinubukang nakawin at sirain ni Ricardo ay maging kanyang kapahamakan. Habang ang pamilya ay nagsisimulang magplano ng bagong estratehiyang ito, hindi nila alam na si Ricardo Reyes ay gumagawa rin ng kanyang sariling mga hakbang. Sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga obra ng sining na may kaduda-dudang pinanggalingan, si Ricardo ay nakikipag-usap sa telepono sa mababang boses. Sigurado ako, sabi niya. Si Mateo Cruz ay muling lumitaw. Hindi tayo maaaring maghintay. Kung siya ay kasangkot, lahat ay maaaring gumuho. Ihanda ang plan E. At tiyakin na walang makakabakas nito sa atin. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Lumapit siya sa isang nakatagong kaha ng pera sa likod ng isang painting at kumuha ng isang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato, naninilaw dahil sa panahon. Dito, nakikita ang apat na nakangiting figura, si Rosa, si Mateo, si Ricardo mismo, at isang ikaapat na tao na ang mukha ay nasunog. Pasensya, lumang kaibigan, bulong ni Ricardo sa pinasunog na mukha. Pero ang ilang lihim ay dapat manatiling nakabaon. Samantala, sa Mansion Santos, ang pamilya ay nagtatrabaho ng walang tigil,
hindi alam na malapit na silang malantad ang isang misteryo na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Ang countdown ay nagsimula na, at ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa isang sinulid. Ang mga sumunod na araw sa Mansion Santos ay naging isang pag-ikot ng mabilis na aktibidad. Ang pamilya ay walang sawang nagtatrabaho, binibigyang katotohanan ang plano ni Mateo. Si Rosa ay gumugugol ng mga oras sa studio, maingat na binabago ang kanyang mga pintura upang isama ang mga nakatagong mensahe na magbubunyag sa network ng korupsyon ni Ricardo. Si Manuel ay gumagamit ng kanyang mga kontak sa mundo ng negosyo upang organisahin ang exhibit at tiyakin na ang tamang mga tao ay dadalo. Si Maya ay nangangasiwa sa logistics, binabago ang mansion patungo sa isang improvised pero eleganteng art gallery. Si Mateo, sa kanyang bahagi, ay nagtatrabaho sa likod ng mga anino, nakikipag-ugnayan sa mga dating kaalyado at inihahanda ang larangan para sa malaking pagwawagi laban kay Ricardo. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa underground na mundo ng sining ay napakahalaga. Sa gabi bago ang exhibit, ang pamilya ay nagtipon sa studio para sa huling pagsusuri ng plano. Tandaan, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng tensyon, bawat pintura ay nagsasalaysay ng isang bahagi ng kwento. Ang mga pangunahing bisita ay malalaman kung ano ang hahanapin, pero dapat tayong tiyakin na si Ricardo ay walang hinala hanggang sa maging huli na. Si Rosa ay tumango, ang kanyang mga nakakapagod na mata ay determinado pa rin. Isinama ko ang mga detalye na ibinigay mo, Mateo. Mga pangalan, mga petsa, mga lugar lahat ay naroon, nakatago sa plain sight. Si Manuel ay sinuri ang listahan ng mga bisita. Ang kanyang kaakit-akit na ngiti ay nagtatago ng kaba na nararamdaman niya sa loob. Sa tuwing bumubukas ang pinto, ang kanyang puso ay tumalon, inaasahan ang pagdating ni Ricardo. Sa main hall, si Rosa ay gumagalaw sa mga bisita na may grasya na nagpapamalas ng mga taon ng practice. Nakasuot ng isang mahaba at pulang bordeos na damit, humihinto siya sa harap ng bawat pintura, nag-aalok ng mga paliwanag at subtle na ginagabayan ang atensyon ng mga manonood sa mahahalagang detalye. Si Maya, elegante sa isang navy blue na pantsuit, ay nangangasiwa sa catering at tinitiyak na ang lahat ay gumagana ng maayos. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang kwarto, alerto sa anumang senyales ng problema. Si Mateo ay nananatili sa background, nagmamasid ng lahat mula sa isang estratehikong sulok. Nakasuot siya ng gray na suit na nagpapanggap sa kanya bilang isa pang bisita, pero ang kanyang matalas na mata ay hindi umiiwas sa detalye. Sa wakas, ang pinto ay bumukas at si Ricardo Reyes ay pumasok. Ang ingay ng mga pag-uusap ay humina ng isang sandali habang ang lahat ng tingin ay tumutungo sa kanya. Si Ricardo, nakasuot ng perpektong damit at may kumpiyansang ngiti, ay bumati kay Manuel ng isang pakikipagkamay. Manuel, aking batang kaibigan, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay kasing lambot ng seda. Anong kahangahangang exhibit ang iyong inorganisa? Sabi ka kong makita ang mga gawa ng iyong protektado. Si Manuel ay pinanatili ang kanyang composure, bumabalik ang ngiti. Ricardo, maligayang pagdating. Pakiusap, enjoy ang exhibit. Sigurado akong matatagpuan mong nakakahayag ang mga pintura. Habang si Ricardo ay nagpapatuloy sa gallery, si Manuel ay nakipagpalitan ng makabuluhang tingin kay Maya. Ang laro ay nagsimula na. Si Ricardo ay gumagalaw sa kwarto na may kumpiyansa ng isang mangangaso, ang kanyang tingin ay nagtatasa ng bawat pintura na may kritikal na mata. Nang dumating siya sa unang gawa ni Rosa, ang kanyang ekspresyon ay subtle na nagbago. Pagkilala, sorpresa, at pagkatapos ay isang kislap ng isang bagay na mas madilim ay dumaan sa kanyang mukha. Si Rosa ay lumapit, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok pero ang kanyang boses ay matatag. Ricardo, anong sorpresa na makita ka rito? Si Ricardo ay bumaling sa kanya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Rosa, mahal. Ang mga taon ay naging mabait sa'yo. Nakikita kong hindi mo nawala ang iyong hilig. Ang ilang bagay ay gumaganda sa paglipas ng panahon, sagot ni Rosa, hawak ang kanyang tingin. Habang ang tensyon sa pagitan ni Rosa at Ricardo ay lumalaki, ang mga pangunahing bisita ay nagsimulang mapansin ang mga nakatagong detalye sa mga pintura. Isang mamamahayag ay nagsalubong ang mga kilay sa isang petsang nakatago sa landscape ng isang pintura. Isang kritiko ng sining ay bumubulong sa sarili, kinikilala ang mga pangalang nakakode sa mga guhit ng isang portrait. Isang politiko ay namumutla sa pagkakita ng isang eksena na tila gumagawa muli ng isang lihim na pagkikita na inakala niyang nakalimutan na.
Si Mateo ay pinapanood ang lahat ng ito na may kasiyahan, nalalaman na ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkakaugnay. Pero ang kanyang kaginhawahan ay magiging maikli. Bigla, ang mga ilaw ay kumislap at tuluyang namatay, nilubog ang gallery sa kadiliman. Mga sigaw ng sorpresa at pagkalito ang pumuno sa hangin. Nang bumalik ang mga ilaw ilang segundo pagkatapos, dalawang bagay ang naging malinaw, si Ricardo Reyes ay nawala, at ang sentral na pintura ng exhibit, ang obra maestra ni Rosa na naglalaman ng pinaka-incriminating na ebidensya laban sa network ng korupsyon, ay wala na sa kanyang lugar. Ang kaguluhan ay sumabog sa gallery. Sina Manuel at Maya ay tumakbo patungo sa lugar kung saan dating naroon ang pintura, habang si Mateo ay mabilis na nagtungo sa labasan, hinihinalang si Ricardo ay susubukang tumakas. Si Rosa, gayunpaman, ay napatigil sa gitna ng kwarto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa blangkong puwang kung saan dating nakalagay ang kanyang gawa. Pero hindi ang pagkawala ng pintura ang nag-iwan sa kanya na shock. Sa halip nito, nakadikit sa pader ay isang lumang litrato. Ang parehong litrato na tiningnan ni Ricardo bago pa. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Rosa ang litrato. Dito, 4 na figura ang nakangiti sa kamera, siya mismo, mas bata, si Mateo, may kislap ng kaligayahan sa kanyang mga mata, si Ricardo, na walang katigasan na ngayon ay kumakatawan sa kanyang mukha, at isang ika-4 na tao, na ang mukha ay nasunog. Pero hindi kailangan ni Rosa na makita ang mukha para malaman kung sino ito. Ang mga alaala na kanyang pinanatiling nakabaon sa loob ng mahabang panahon ay lumalabas ng malakas, nagbabantang lunurin siya. Hindi maaari, bulong niya, mga luha ay nabubuo sa kanyang mga mata. Si Manuel ay bumalik sa kanyang tabi, hinal. Nanay, tumakas si Ricardo dala ang pintura. Kailangan nating Tumigil siya sa pagkakita ng ekspresyon sa mukha ni Rosa. Ano ang nangyayari? Ano yan? Si Rosa ay tumingin sa kanyang anak, pagkatapos sa litrato, at sa wakas patungo sa pinto kung saan si Mateo ay lumabas upang habulin si Ricardo. Manuel, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, may isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na nagbabago ng lahat. Samantala, sa mga kalye ng Maynila, si Mateo ay tumatakbo sa likod ng figura ni Ricardo, na gumagalaw na may nakakagulat na agilidad para sa kanyang edad. Ang ninakaw na pintura ay nakasecure sa ilalim ng kanyang braso. Ricardo, sigaw ni Mateo. Huminto ka. Tapos na. Si Ricardo ay bumaling, hindi tumitigil sa pagtakbo. Hindi ito matatapos, Mateo. Hindi hanggang ang katotohanan ay lumabas. Ang buong katotohanan. Sila ay lumiko sa isang kanto at si Ricardo ay natapilok, bumagsak sa lupa. Ang pintura ay nahulog palayo sa kanya. Si Mateo ay umabot sa kanya, hingal. Tapos na, Ricardo, sabi ni Mateo, yumuyuko para kunin ang pintura. Magbabayad ka para sa lahat ng ginawa mo. Si Ricardo ay tumawa, isang mapait at pagod na tunog. Oh, Mateo. Laging napakamarangal, napakabulag. Talaga bang naniniwala ka na alam mo ang buong kwento? Bago pa makasagot si Mateo, ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa hangin. Mga ilaw ng pulisya ay nagliwanag sa kalye. Si Ricardo ay tumingin kay Mateo, isang malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang ang ating oras ay naubos na, lumang kaibigan. Pero tandaan, ang katotohanan ay laging lumalabas. Kahit ang mga bahaging mas gusto mong manatili sa dilim. Habang ang pulisya ay lumalapit, si Mateo ay hindi maiwasan na makaramdam na, sa kabila ng pagbawi sa pintura at malapit nang makita si Ricardo na naaresto, isang bagay na mas malaki at mas mapanganib ay malapit nang mabunyag. Isang lihim na nanatiling nakabaon sa loob ng mga dekada at nagbabantang wasakin ang lahat ng kanilang itinayo. Pabalik sa mansyon, si Rosa ay naghahanda upang ihayag ang isang katotohanan na magbabago ng takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Ang gabi na nagsimula bilang isang patibong para kay Ricardo ay naging isang kahon ni Pandora ng mga lihim at mga paghahayag. Ang kapalaran ng pamilya Santos Cruz ay nakasalalay sa isang sinulid, at ang mga kahihinatnan ng mga desisyong ginawa maraming taon na ang nakalipas ay malapit nang abutin silang lahat. Ang Mansion Santos, na ilang oras pa lang ang nakalipas ay eksena ng isang eleganteng exhibit ng sining, ay ngayon ay nalugmok sa isang tensyonadong katahimikan. Ang mga bisita ay umalis na, nag-iwan ng bakas ng mga basong may kalahating laman at mga bulong ng pagkamangha sa mga pangyayari ng gabi. Sa studio, sina Manuel, Maya at Rosa ay nakaupo, naghihintay sa pagbabalik ni Mateo.
Ang ninakaw na pintura ay nakahiga sa desk, nabawi pero puno pa rin ng mga lihim. Si Rosa ay hawak ang lumang litrato sa kanyang nanginginig na mga kamay, ang kanyang tingin ay nawala sa mga alaala na kanyang itinago sa loob ng mga dekada. Ang tunog ng pinto sa harap na bumubukas ay nakagulat sa kanila. Si Mateo ay pumasok sa studio, ang kanyang mukha ay isang paghahalubilo ng tagumpay at pag-aalala. Si Ricardo ay nasa kustodiya, inanunsyo niya. Ini-interrogate siya ng pulisya ngayon. Isang sama-samang buntong hininga ng kaginhawahan ang pumuno sa silid, pero ito ay maikli. Ang tensyon sa hangin ay nararamdaman, at alam ng lahat na mayroon pang mga katotohanang kailangang ilantad. Si Manuel ang unang bumasag sa katahimikan. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot pero matatag, sinabi mo na may isang bagay na kailangan naming malaman. Isang bagay na nagbabago ng lahat. Si Rosa ay dahan-dahang tumango, ang kanyang mga mata ay nagtatagpo kay Mateo. Isang tahimik na komunikasyon ay umagos sa pagitan nila, mga taon ng pinagsaluhang mga lihim ay na-reflect sa kanilang mga tingin. Oras na, sabi ni Mateo ng marahan. 30 taon na ang lumipas. Oras na para lumabas ang katotohanan. Si Rosa ay huminga ng malalim at nagsimula ng kanyang kwento. Nagsimula ang lahat 30 taon na ang nakalipas, noong tayo ay bata at ambisyoso. Sina Mateo, Ricardo, ako at si Antonio. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, itinuro ni Rosa ang figura na ang mukha ay nasunog sa litrato. Si Antonio ang ika-4 na miyembro ng aming grupo. Isang brilyante na artista, tulad namin, pero may isang pananaw na higit pa sa konbensyonal na sining. Siya ang nagkaroon ng ideya na gamitin ang aming talento para sa isang bagay na mas mapagkakakitaan. Si Mateo ay nagpatuloy sa kwento, iminungkahi ni Antonio na gumawa kami ng perpektong mga kopya ng mga sikat na gawa. Hindi para ibenta bilang mga peke, kundi para palitan ang mga orihinal sa mga museo at pribadong koleksyon. Ito ay isang mataas, mapanganib na plano, pero sa panahong iyon, tila ito ay kapanapanabik. Sa simula, mabuti ang lahat, sabi ni Rosa. Ang aming mga replika ay perpekto, hindi makilala mula sa mga orihinal. Naging mayaman at sikat kami sa underworld ng sining. Pero pagkatapos ang kanyang boses ay naputol, at kinuha ni Mateo ang kanyang kamay, binibigyan siya ng lakas upang magpatuloy. Pagkatapos ay nalaman namin na si Antonio ay hindi lamang pinapalitan ang mga gawa. Ibinebenta niya ang mga orihinal sa mga walang konsyensyang bumibili, mga koleksyonista, na handang magbayad ng malaking halaga para magkaroon ng mga ninakaw na obra maestra. Sina Manuel at Maya ay nakikinig na shock, sinusubukang iproseso ang paghahayag na ito. Nang hinarap namin si Antonio, patuloy ni Mateo, ang mga bagay ay nawala sa kontrol. Nagkaroon ng away at sa gitna ng pagkalito. Pinatay ko siya, sabat ni Rosa, ang mga luha ay tumatakbo sa kanyang mga pisngi. Ito ay aksidente, pero ang aking mga kamay ay nababad sa kanyang dugo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sina Manuel at Maya ay nakatingin sa kanilang mga magulang, hindi kayang pagkasunduin ang bagong impormasyon na ito sa imahen na mayroon sila tungkol sa mga ito. Si Ricardo ay naroon, dagdag ni Mateo. Tinulungan niya kaming itago ang nangyari. Pero mula sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Ang bigat ng aming ginawa ay naghiwalay sa amin. Nalaman kong buntis ako, sabi ni Rosa, nakatingin kay Manuel. Sayo. Ang takot na ang katotohanan ay lalabas, na maaari kang lumaki sa ilalim ng anino ng aming ginawa. Noon kami nagpasyang maghiwalay. Ang mga Santos, patuloy ni Mateo, ay mga malapit na kaibigan, hindi sangkot sa lahat ng ito. Nang sinabi namin sa kanila ang isang binagong bersyon ng kwento, nag-alok silang ampunin si Manuel. Naisip namin na yon ang pinakamabuting paraan para protektahan siya. Si Manuel ay tumayo, hindi kayang manatiling nakaupo. Pero si Ricardo, bakit siya lumaban sa inyo? Hindi na kayanan ni Ricardo ang nangyari, ipinaliwanag ni Rosa. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkakasala ay naging pagkayamot. Nagsimula siyang mag-blackmail sa amin, nagbabanta na ilalantad ang katotohanan kung hindi kami makikipagtulungan sa kanyang bagong pakana ng pammeke. Pero hindi lang iyon, dagdag ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Ilang taon na ang nakalipas, may nalaman pa kaming iba. Isang bagay na alam din ni Ricardo at ginamit bilang huling baraha sa kanyang kamay. Si Rosa ay tumingin kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na may halong sakit. Maya, mahal si Antonio ang iyong tunay na ama.
Si Maya ay nabiglang huminga, ang kanyang mga mata ay lumalaki. Ano? Pero paano? Ako at si Antonio ay nagkaroon ng maikling relasyon bago nagkagulo ang lahat, ipinaliwanag ni Rosa. Nang nalaman kong buntis ako, hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pinili kong palakihin ka bilang aking anak, nang hindi inilalantad ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng mga emosyong hindi mailabas at mga katotohanang bagong lantad. Sina Manuel at Maya ay nagtinginan, nagkakaisa hindi dahil sa dugo kundi sa isang pinagsaluhang kwento ng mga lihim at sakripisyo. Bigla, ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa hangin. Mga ilaw ng pulisya ay nagliwanag sa mga bintana ng mansyon. Si Mateo ay sumilip, ang kanyang mukha ay namumutla. Ito ang pulisya. At kasama nila si Ricardo. Ilang sandali pagkatapos, ang pinto ng studio ay biglang bumukas. Si Ricardo ay pumasok, may kasamang 2 pulis. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paghahalubilo ng tagumpay at pagsuko. Ang pamilya ay nagkasama-sama, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Anong nakakaantig? Ang detective na namamahala ay lumapit. Ginoong Santos, Ginang Villanueva, Ginoong Cruz, kayo ay inaresto para sa konspirasyon, pandaraya sa sining at pagharang ng hustisya sa isang kaso ng pagpatay. Habang ang mga opisyal ay nagpapatuloy na basahin ang kanilang mga karapatan, si Ricardo ay lumapit kay Rosa. Pasensya, mahal, sabi niya ng mahina. Pero kung ako ay bumagsak, lahat tayo ay bumabagsak. Oras na para lumabas ang katotohanan, ang buong katotohanan. Sina Manuel at Maya ay walang magawang pinapanood ang kanilang mga magulang na pinapusasan. Lahat ng kanilang pinaglaban, lahat ng kanilang itinayo, ay tila gumuguho sa harap ng kanilang mga mata. Pero pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, si Manuel ay may napansin. Isang kislap sa mga mata ni Mateo, isang halos hindi nakikitang senyas sa pagitan niya at ni Rosa. At naintindihan niya, ito rin ay bahagi ng plano. Habang sila ay dinadala palabas ng mansyon, si Manuel ay lumapit kay Maya at bumulong, magtiwala ka sa akin. Hindi pa ito tapos. Sa mga araw na sumunod, ang Maynila ay nayanig ng isang eskandalo na pumuno sa mga pangunahing pahina ng lahat ng dyaryo. Ang katotohanan tungkol sa network ng pamimeke ng sining, ang mga korap na politiko at ang pagpatay kay Antonio ay lumabas. Pero sa bawat paghahayag, lumilitaw ang mga bagong tanong. Ang pampublikong opinyon ay nahahati. Ang ilan ay nakikita sina Rosa, Mateo at Ricardo bilang mga kriminal na nararapat parusahan. Ang iba ay itinuturing silang mga biktima ng imposibleng mga sitwasyon, mga artista na naligaw ng landas pero, sa huli, ay sinubukang gawin ang tama. Samantala, sina Manuel at Maya ay walang sawang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Gamit ang mga koneksyon na kanilang nagawa sa panahon ng exhibit, ang mga nakatagong mensahe sa mga pintura, at ang ebidensya na tinipon ni Mateo sa paglipas ng mga taon, nagsimula silang humabi ng isang network ng suporta. Ang paglilitis ay naging isang circus ng media. Pero sa bawat testimonya, bawat piraso ng ebidensya na ipinresenta, ang tunay na kwento ay nagsimulang lumitaw. Hindi ito isang kwento ng puti at itim, ng mabuti at masama, kundi isang komplikadong tapestry ng gray, ng mahihirap na desisyon at hindi inaasahang mga kahihinatnan. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng mga testimonya at deliberasyon, dumating ang verdict. Sina Rosa, Mateo at Ricardo ay nahatulan na guilty sa pandaraya sa sining, pero dahil sa mga mitigating circumstances at kanilang kooperasyon para sirain ang mas malawak na network ng korupsyon, sila ay nakatanggap ng binawasang mga sentensya. Ang hukom, sa kanyang final na pahayag, ay nagsabi, ang kasong ito ay nagpapaalala sa atin na ang sining, tulad ng buhay, ay hindi simple. Ito ay sumasalamin sa ating pinakamataas na aspirasyon at ating pinakamalalim na pagkakamali. Ang tunay na obra maestra ay kung paano natin pinipiling matubos ang mga pagkakamaling iyon. Ilang buwan pagkatapos, sa isang maliit na gallery sa labas ng Maynila, isang bagong exhibit ang binuksan. Katubusan, ang sining ng katotohanan ang titulo nito. Sina Manuel at Maya ay nakatayo sa harap ng entrada, kinakabahan pero determinado. Ang gallery ay puno ng mga gawa ni Rosa, Mateo at kahit ilang piraso na nabawi mula kay Antonio. Bawat pintura ay nagsasalaysay ng isang bahagi ng kanilang kwento, isang pag-amin at isang pakiusap para sa kapatawaran.
Sa mga bisita, makikita ang mga pamilyar na mukha, mga mamamahayag na sumaklaw sa paglilitis, mga politiko na nalantad pero ngayon ay naghahanap ng katubusan, at mga personalidad mula sa mundo ng sining na naantig ng eksepsyonal na kwentong ito. At doon, sa gitna ng lahat, ay sina Rosa at Mateo. Bagong nakalaya, may electronic bracelets sa kanilang mga bukong-bukong, pero malaya sa wakas. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng bigat ng kanilang mga karanasan, pero gayon din ang isang bagong liwanag, ang liwanag ng katotohanang sa wakas ay inilantad, ng mga lihim na hindi na itinatago. Si Ricardo ay naroon din, malayo sa karamihan. Ang kanyang papel sa paglalantad ng kumpletong katotohanan ay nagbigay sa kanya ng ilang awa, bagaman ang kanyang daan tungo sa katubusan ay magiging mas mahaba at malungkot. Alam nyo ba, sabi niya na may ngiti, sa tingin ko ito ang magiging ating obra maestra. At sa ilalim ng malambot na liwanag ng gallery, napapaligiran ng sining na nagsasalaysay ng kanilang kwento, ang pamilya Santos Cruz ay naghahanda na magpinta ng isang bagong kanbas. Isa na puno ng pangalawang pagkakataon, nang muling natuklasang pag-ibig at ng pangako ng isang hinaharap kung saan ang katotohanan, gaano man kahirap, ay laging matatagpuan ang kanyang lugar sa kanbas ng kanilang mga buhay.